Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa Santa Cruz, Maynila. 5 residente ang nasugatan o di kaya nahilo at nahirapang huminga. Apektado pati ang klase ng katabing Maritime School. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Rafi Pia, pasado alas 6 ng gabi nang ideklarang fire out pero patuloy ang investigasyong isinasagawa ng BFP sa sanhi ng sunog na tumupok dito sa ilang kabahayan at establisimento dito nga sa Lope de Vega, corner Tomas Mapua dito sa Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tomas Mapua, corner Lope de Vega ngayong Biyernes. 3:22 ng hapon nang iakyat sa unang alarma ang sunog ng Bureau of Fire Protection. Ilang minuto lang ang lumipas, inakyat na ito sa ikalawang alarma. Balot ng naglalagablab na apoy at makapal na usok ang mga bahay. Hanggang kumalat na ito sa mga katabing establishmento. Gawa kasi sa kahoy ang ilan, kaya mabilis na kumalat ang apoy. May kalakasan din ng hangin kanina. Ilan sa mga nasunugan, halos walang naisalbang gamit sa bilis ng pangyayari. Narinig ko kasi sa bintana para may nagsisigawan. Kaya tumingin ako dun sa bintana. Pagkatapos, nakita ko maraming tao kaya bumaba na kaming dalawa. Kaya nung pagbaba namin, yung apoy nasa gitna na eh. Yung gitna na. Kaya, yun, kinuha ko yung anak ko. Takbo na ako rito. Importante yung bata. Dahil din sa sunog, nagkansela ng klase ang katabing Maritime School para sa kaligtasan ng kanilang mahigit 100 estudyante. Bumaba po kami agad. Bumaba po kami para di po ma-suffocate sa loob. Nag-alarm po yung ano. Opo. Pinababa po kami ng mga teacher. Dahil sa kalakasan ng hangin, may puntong halos mag-zero visibility sa lugar. Hindi naman daw ito naging hadlang sa operasyon ng BFP at ilang fire volunteer. Hindi naman po kasi yung road condition po natin ay malaki at saka marami tayong supply na tubig. Yun naman po ay natugunan. 5:30 ng hapon nang ideklarang under control na ang sunog. Bagaman under control, ilang bahay ang muling nag-apoy. Sa kabila ng lakas ng hangin at tindi ng init ng apoy at panahon, di ito ininda ng mga bumbero. Pinasok pa nga ng ilang bumbero ang loob ng ilang nag-aapoy na bahay. Yan ang sinumpaan tungkulin ng ating mga kagawaran ng pamatay sunog. Kaya po kailangan gampanan, kailangan pusuklihan ng ating mga mamamayan na maapula ang mapaminsalang apoy. Ayon sa BFP, wala naman daw napaulat na nasawi sa mga residenteng nasunugan. Pero may isang nakaranas daw ng pagkahilo at pagsusuka sa kanilang hanay. Habang isang lalaki ang naiulat na nagtamo ng sugat sa kanang braso. Isa ang nahirapang huminga at 2 ang nakaramdam ng pagkabalisa dahil sa sunog. Sa inisyal nilang pagtaya, nasa 3.7 million pesos ang halaga ng napinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP kung ilang pamilya at katao ang apektado. Ang ilang bahay daw kasi hindi lang iisang pamilya ang nakatira. Actually, ma'am, composition kasi ito, ang baba kasi ay commercial eh. Yung taas po ay residential. Sa taas po may mga kwarto-kwarto din po na nakadivision. So, dinidetermine pa po kung ilang yung families na actually na nandun. Kasi marami pong occupants eh. Rafi Pia, may mga tauhan na ng Manila Social Welfare ng City Hall dito sa lugar para alamin ang bilang ng mga nasunugan at para mahatiran ng tulong. May ilang nasunugang pinili sa tabing kalsada manatili at habang ang iba naman ay manunuluyang pansamantala sa ilang kaanak. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Patay sa sunog ang isang senior citizen na Swedish national sa Talisay City sa Cebu. At sa Tigbawan, Iloilo, nagkasunog malapit sa isang paaralan. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisla. Bandang alas 11 kaninang umaga, sigawan at takbuhan ng mga estudyante sa isang elementary school sa Tigbawan, Iloilo. Sumiklab kasi ang sunog sa 2 bahay sa isang compound na nasa likod ng paaralan. Ayon sa BFP, nagmula ang sunog sa isa sa mga bahay na may karinderya. Nagkasingaw umano ang LPG habang may nagluluto at doon na sumiklab ang apoy. Hindi naman kumalat ang apoy sa mga katabing bahay at paaralan.
halos 1 oras bago ito naapula. Kalahating oras naman ang inabot bago naapula ang sunog sa Talisay City sa Cebu. Nang maapula ang sunog, natagpuan ang bangkay ng bedridden na 68 anyos na Swedish national. Ayon sa kasama ng Swedish national, una niyang iniligtas ang bunso niyang kapatid. Babalikan sana niya ang biktima pero hindi na kinaya dahil sa laki ng apoy. Nirekomenda rin ng fire investigator na isailalim ang bangkay sa autopsy para maisantabi ang isyu ng foul play sa insidente. Aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng pinsala. Pero wisyo naman ang dulot ng grass fire sa compound ng General Santos City Airport. 5 ektaryang damuhan ang nasunog. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa lakas ng hangin. Natuyo rin daw ang halos lahat ng damuhan sa compound dahil sa init ng panahon. Dahil dito, itinigil pansamantala ang operasyon sa runway ng paliparan. Para sa GMA Integrated News, ako si Famary Dumabo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Dumepensa ang isang tricycle driver na binatikos online matapos siyang maningil umano ng 1,000 pisong pamasahe sa isang dayuhang turista. Gate niya, hindi totoong 1,000 ang kanyang siningil at pinutol daw ang buong video. Saksi si Maki Pulido. You say 250, turn around. No, I wanted... How much? 1,000. No, it's too much, bro. Ang isang dayuhang turista sa Binondo, ipinost ang video na ito ng paniningil sa kanya ng pamasahe ng isang tricycle driver sa Binondo. 1,000 is too How much. much, how much? You. I give you 200. Hindi, 500. No, I can give you 500. 200. You say 250, turn around. No, I wanted to marketplace. You don't understand Yeah. me. You don't understand me, right? Pagbaba ng pasahero, nagpatuloy pa ang tawaran. 200, okay. 250. 200. 250. 200. 250. No, I say 200. 250. Hanggang iabot na ang bayad pero walang panukli ang driver. You have change? Yeah. Oh, you give... Oh, what is this, bro? 150. I go... What? Give... No, this... 150, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait. I go change the money. May 4.5 million views na sa TikTok ang video ngayon. May 3 linggo na ang nakalipas matapos umanong mangyari ang insidente. Depensa ng driver sa aming panayam, hindi na ipakita ng video ang buong pangyayari. Kwento niya, nagkasundo na raw sila sa 250 pesos bago sumakay ang turista. Nag-ikot daw sila sa ilang lugar dahil naghahanap ng makakainan ng turista. Pero bakit nga ba nabanggit ang 1,000 pesos sa video? Edit po nyo talaga. Parang may cut puro sa video na yun. Ang nakat sa video, anya, yung turista ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe. Pero dahil alam daw ng driver na sobra ito, siningil niya ng 500. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos yung pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon. Talagang 250 lang po. Tama lang din daw ang siningil niyang pamasahe. Kasi po ma'am, marami po siyang pinuntahan. Nagpaikot-ikot po kami. Sapat yung 250. Sapat na po yun ma'am. Alam daw niyang kumukuha ng video ang foreigner kaya akala niya biruan lang ang tawaran. Hindi niya akalaing gagawing content ito tungkol sa mga scam. Wala naman po akong ginawang mas umay. Kasi yung Amerikano magilyo, mabiro. Hindi ko alam na yung content niya scam. Na yung gada, ano pala niya, yung pumunta siya ng bansa, scam yung ginagawa niyang content. Pamamasadang ipinambubuhay niya sa pamilya pero dahil sa viral video, hindi niya ito ngayon magawa. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan na yung mga pamilya ko eh. Tapos di na ako makalabas ng bahay. Diba nahiya na po ako. Sana po sa mga vlogger, sana po yung masisira nila na tao, sana iniisip muna nila bago nila ipopost. Wala naman po silang karapatan eh. Hindi ko naman po sila pinayagan ni post ako eh. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigin Lost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Patay ang isang senior citizen na nabundol ng e-bike sa Marikina. At sa Maynila, isa pang senior citizen ang nanakawan naman ng 20,000 piso. Saksi si Marisol Abduraman. Tumigil sa gitna ng kalsada sa Ormoc City sa Leyte ang motorsiklong ito para sana lumiko papunta sa gasolinahan. Pero biglang inararo ng kasunod ng pick-up ang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at ang angkas nito. Ayon sa mga pulis, naisugod sa ospital ang 2 biktima na nasa mabuti ng kalagayan.
Inako naman ng nakabagang driver ang bayarin sa ospital. Hindi na rin magsasampa ng kaso ang mga biktima matapos magkasundo ang dalawang panig. Sa Marikina City, tumatawid sa kalsada ang lolang ito nang bigla siyang nabangga ng dumaraang e-bike. Humandusay siya sa kalsada at agad namang nilapitan ng rider at ilang residente. Nadala sa ospital pero nasawi ring kalaunan ang 73 anyos sa Celos Riminda, Besares. Ayon sa kanyang apo, imposibleng di napansin ng rider ang biktima. Bakit niya po binangga at sinagasaan pa po yung lola ko na nagtamo ng brain injury and putol po yung braso niya. Ang ikinasasama pa raw ng loob nila, di umano nagkusa ang rider na dalhin sa ospital ang biktima. Paliwanag ng rider, tinulungan niya ang biktima pero nataranta siya kaya di agad nadala sa ospital. Malapit na po ako sa bahay nila. Tapos hindi na po kami na umabot kasi po nahilo po siya, inupo ko po siya doon. Humihingi rin siya ng tawad sa pangyayari. Masakit po sa dibdib, siyempre po hindi ko naman po talaga sinasadya yung nangyari na yun. Sobrang naging bangungot. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect na sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nahulikam rin ang panluloob sa bahay ng isang senior citizen kahapon na madaling araw sa Tondo, Maynila. May kinuha at kinalikot siyang isang bag na kanyang binitbit bago bumaba. Ang naturang lalaki, nakasalubong pa ng isang nakatira sa bahay. Ang tinangay na bag, pagmamay-ari ng 76 anyos na si Lola Epifania. May laman daw itong pera na nasa 20,000 piso na pampuhunan sana niya sa negosyo at pantustos sa asawang may sakit. Hindi ko pa nga nahuhulugan eh. Kasi yung asawa ko, bedridden na, magasto sa diaper, sa gamot. Nai-report na nila ito sa barangay at tukoy na rin ang pagkakakilanlan. Alam nyo kasi yung taon na yan, siyempre drug dependent yan. Kaya walang mga kasama yan, kahit na lumalakad ng mag-isa yan. Madalas, ilang beses na rin nakakulong. Makukuha at makukuha namin yan. Yun lang pinapangako ko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Abiso sa mga motorista, asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila sa mga susunod na araw. Sisimula ng DPWH ang pagsasaayos ng 14 na kalsada, kabilang ang ilang bahagi ng EDSA, San Mateo Road, Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Payatas Road at G. Araneta sa Quezon City. Pinayagan ng MMDA ang 24 oras na paggawa sa mga kalsada. Asahang tatagal yan hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Simula naman sa April 25, sarado ang ilang linya ng southbound ng EDSA Kamuning Flyover para sa pagkukumpuni. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.